Okay, pag-usapan na natin tong si disappointed son. Disappointing pala. Si disappointing son of God. Diyos ko. Sumagot siya kay Risa Ontiveros. Di ba kahapon nag-hearing? Tapos, no show si Kibuloy. No show siya. So ito ngayon naganap. No show siya kahapon. Saan ba? Ayan. No show siya kahapon. Tapos, pinasumpi na dahil wala nga daw dun eh. Pinasumpi na si Kibuloy. Sabi ni Risa Ontim, pangat ng picture ni Kibuloy dito. May gigil. Ba't may gigil eh? Eto si Inquirer talaga mahilig pumili ng pinakapangit na shots. Pag hindi nila gusto yung pag hindi nila gusto yung tao. Obvious eh. Kapag gusto nila yung topic, yung tao na topic, yung mga pinakamagagandang shots ang nilalagay nila. Pero nung election, naalala ko, lahat ng pinakapangit na shot ni Bongbong, ni President Bongbong Marcos, yun yung nandoon. Pati pinakapangit na shot ni VP Sara. Ayan. Sabi niya, dahil nakapagpadala po ng 2 imbitasyon pero walang sagot at attendance si Pastor Kibuloy, the chair will move to subpoena Apollo Kibuloy for the next hearing of this committee. Legal naman yan. Huwag kayo mag-alala. Legal yan. So, isusupina na siya. Papasupina na pala. Sumagot ang Kibuloy nyo, guys. Oo. Sumagot. Yan. Ito yung sagot. Game. Mahaba to. This is actually 20 minutes. Pero ginawa ko na lang 10. Kasi yung simula dito hanggang doon sa pang 20 minutes, paulit-ulit lang siya na sinasabi. Rehash na lang noong una niyang mga sinabi. So, pinutol ko siya ng 10 minutes. Yung mga bandang huli, hindi ko na sinama. Pero ito yung the gist of what he was saying. Hindi mo napansin yung edit ko, lavender. Medyo lavender shade. Kasi mahilig siya sa Palmolive lavender. Ay, agoy. Pang Viva Max. Pastor Canor. Si Pastor Canor. Anyway. Pero bago tayo pumunta dyan, as usual, mag-shoutout tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Okay, gawa kayo ng account. Lagay nyo ba account details na dyan. At pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pinas. At also, kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya mga kutsaro, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Tuloy natin, guys. Napakinggan po natin ang kanilang mga patutsada doon. Yung mga witnesses nilang kinuha, veiled po, nakatakip ang mukha at may mga aliases. Meron pa daw 2 pastoral na Ukrainian at kung sino-sino pa, At sila po ay nag-testify sa hearing na yon na ay patotoo daw nila na yung mga allegations na yon ay puro katotohanan laban po sa akin. Okay. Ito po ay mga seryoso na mga allegations o accusation criminal. At ito po ay hindi po basta-basta, Serious po kami dito sa ginagawa. Serious talaga allegations. Hindi po laro-laro ito. Hindi talaga. At, ang reputasyon ko po bilang ako ang head minister ng Kingdom of Jesus Christ at spiritual head ng Kingdom Nation ay nakasalalay po dito sa mga
pinagsasabi ng mga kuno, mga witnesses na ito, na kuno ay mga former workers ng kingdom. Okay. Pero nakatakip ang mukha at Mhm. nag-alias ang kanilang mga pangalan. Ngayon, sa inyo po, Ikaw nga, nag-record ka na, hindi mo pa pinakita yung mukha mo. Pati si Kuya. Si P, si Pac, si Pacquiao. Grabe siya. Siya nga paulit-ulit siya, mga nakatakip ang mukha, naka-blur, tapos may alias-alias pa. Ikaw nga, nagsalita ka lang, hindi ka nagpakita ng mukha eh. Store naman. Senator Risa Hontiveros, sa inyo pong committee, nakita ko po nag-iisa lang kayo, no? Parang wala yatang quorum ang committee nyo. At Hindi naman kailangan ng quorum. napakinggan po Siya yung lahat chairman ng mga committee, hindi kailangan ng quorum doon. Siya yung chairman ng committee. testimony at mga kasaysayan noong mga pinag-i-interview ninyo riyan na pinayagan po ninyo. Pero yung iba po, kahit nagtakip ng mukha, kilala namin sila dahil sa kanilang narrative. Ang isa po riyan ay si Blenda Portugal, yung nag-alias Amanda. Yan po ay nagdemanda na yan ng ganun ding mga allegations. At yan ay sinagot po namin, sinagot ko, at yan ay da-dismiss dito sa Korte ng Davao. Kaya tumakbo po sila sa DOJ. Oh. At yan ay under sa pamamahala ngayon ng DOJ. Oh, weird yun. Na-dismiss na ng korte ka mo. Paano nangyari yun? Nag-file na ng kaso, na-dismiss na daw sa korte, tapos ngayon tatakbo sila sa DOJ? Hindi ba motion for reconsideration lang dapat yung gawin? Hindi sa DOJ. Motion for reconsideration kayo dun sa court, yung si ate, tapos kapag hindi umubra doon, Court of Appeals. Pag hindi pa rin niya nakuha yung judgment na pabor sa kanya, mag-motion for reconsideration. Pag hindi pa rin niya nakuha yun, mag-Supreme Court. Pag hindi niya nakuha yung decision, mag-motion for reconsideration. Tapos wala na, that's it. Supreme Court, tapos na yun. So, bakit? Ang weird. Hindi ganun yun. Doesn't work like that. Sorry. Kung meron ng court decision, dismiss na yung kaso mo, hindi ka na pwedeng tumakbo pa uli sa ibang prosecutor para mag-file ng same case. Forum shopping yun. Ang weird. Medyo weird yung kwento na yun, ha? Sinagot po namin, sinagot ko, at yan ay da-dismiss dito Korte daw ng Davao. sa Korte ng Davao. Depende pa yan. Baka sa MCTC or MTC lang sila nag-file ng complaint. Kung yung complaint niya is yung allegations of rape and sexual assault, sa RTC dapat yun. Wait lang guys. Ayun, sorry. Sa RTC dapat yun. So baka kaya na-dismiss kasi mali yung venue. So, hindi porke na-dismiss, ibig sabihin, wala kang kasalanan. Maraming dahilan. Maraming dahilan para hindi, para ma-dismiss ang isang kaso. Pwedeng ebidensya, pwedeng jurisdiction, walang jurisdiction yung court dun sa case or sa person, etc., etc. Or sa cause of action, wala. Maraming dahilan. So, sana in-explain din niya kung bakit na-dismiss. Malamang meron naman siya nung decision eh. Kung ganun. Kaya tumakbo po sila sa DOJ. Oh, see? Hindi mo na, hindi ka na pupunta ng DOJ. Doon ka naman ka-file a motion for reconsideration sa court. Bakit ka pupunta ng DOJ? Pupunta ka sa bagong prosecutor?
Labo yun, man. Cannot be. Ay under sa pamamahala ngayon ng DOJ. Dismissible po kahit po Oh, anong tingin ninyo. what does that mean? What does that mean, dismissible? Akala ko ba na-dismiss na? Hindi. Walang hindi home court ang Davao. Walang ganyan, Max Drive. Kung saan nangyari yung crime, doon ka magka-file ng case. So, yun. Ganun siya. Kasi doon yung jurisdiction ng crime. Tapos kapag, let's say turista ka, nasa Manila ka, magre-request ka sa court na ipa-transfer sa kung saan mas convenient sa lahat. So, yun. Anyway, going back. So, yun. So, akala ko ba dismissed na, tapos biglang dismissible. Mukhang hindi consistent si disappointed son dito. Ng Davao, kaya tumakbo po sila sa DOJ at yan ay under sa pamamahala ngayon ng DOJ. Dismissible po kahit po anong Wala namang tingin ganun. ninyo. Kasi Wala namang dismissible. Lahat naman ng case, kapag dinaan mo yan sa totoong proseso, it will only be dismissed or affirmed. Gano'n lang naman yun. ang totoo ay hindi pwedeng tabunan, hindi pwedeng takpan kung nagsisinungaling ka. Ang katakataka lang po dito, bakit nasa korte na yan? Hindi pa po matatawag na sub judice yan? Pagkatapos yan ay pag-uusapan. Hindi ba ninyo nire-respeto ang korte? Hindi ba ninyo nire-respeto ang ating mga batas? How? Hindi na po dapat na kinuha ninyong witness yan kasi yan ay gumawa na ng hakbang na magdemanda at yan ay napatotohanan puro kasinungalingan ang pinagsasabi niya. Kung ito po ay pinapayagan ng batas, kunin ninyo yung mga records para makita ninyo ang kanilang aligasyon at ang aking mga sagot na puro po na dispel namin ang kasinungalingan niya na ginawa doon. I How? don't have to elaborate here. You should. Ikaw yung sumagot You should. Ikaw yung sumagot But anyway, tungkol sa sub judice, mga kotsero. Ano lang yan, it only applies to ongoing cases. So, ibig sabihin, kapag nasa court na yung kaso, court hindi prosec, kasi iba pa yung sa proseso ng sa prosecutor. Pag pumasok na yan ng korte, at nililitis na yan sa loob ng korte, hindi na siya pwedeng, yung case na yon cannot be discussed by anyone, the judge, the plaintiff, the respondent, defendant, or whoever, pati mga attorneys. Hindi nila pwede pag-usapan yan sa press. Yun yung sub judice. Parang parang protection yan para hindi ma-impluwensyahan yung judge doon sa nahahandle sa case. So, doon mag-a-apply yung sub judice. It doesn't apply to dismissed cases. Or kapag inapela. Pag inapela, syempre hindi pa rin pwede kasi hindi pa siya final. Pero kapag dismissed na, nakapag-rule na ang judge, pwede na. Pwede nang yun. Pwede nang magsalita sa ibang venue. Pwede na rin magsalita yung mga yung mga involved. Ngayon, medyo nag-iiba-iba siya ng terminology. Sasabihin ni Kibuloy na dismissible, na dismiss na sa korte, etc., etc. Pero magkaiba yun Pag dismissible, sabihin wala pa sa korte. The assumption is you're studying the case and in your evaluation hindi siya madidismiss siya. And besides, how would you know? Judge lang naman ang pwede mag-dismiss. Anyway, tuloy. Ngayon, yung ibang mga witnesses na pinagkukuha ninyo, nakilala rin po namin yung iba, yung nag-alias Jerome dyan. Yung pong lahat ng mga full-time workers dito nag-apply bilang full-time. Yan po may mga records lahat dito. So kinumpirma niya. So kinonfirm niya
na yung mga tao doon, na witnesses doon, ay employees nga. Full-time. May nakuha na kayong isang impormasyon. O, full-time employees nga. May mga records po lahat dito. So, pinakinggan ninyo yung side nila, pinakinggan ninyo yung kanilang sinasabi. Kahit sino pwedeng magsinungaling. Kahit sino pwedeng gumawa ng ganung aligasyon. Oh, pati ikaw. Kasi sapagkat wala naman silang sasagutin pa. Kasi under sila sa inyong Senate hearing. Ewan ko kung sila ba may immunity. Akala ko ba nagpunta na sa court? So, sabihin, sumagot na sila at sumagot ka na rin. Anyway, ang gulo ng kwento ni ACQ. Magulo. O kayo lang ba, Senator Hontiveros, ang may immunity? Kaya siguro tinatago ninyong mga mukha nila. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi sila dapat matatakot. Okay. Ba't hindi ka nagpapakita ng mukha? Bakit picture lang to, Pastor? Pastor, you shot yourself in the foot. Pastor, you shot yourself in the foot. Nagtataib daw ng mukha kasi kung totoo daw ang sinasabi, ba't daw matatakot? Isabihin, di mo kailangan magtaib ng mukha. No? Hindi sila dapat matakot. Pero kung libelous yun, kahit pa dyan sa hearing sila, after ng hearing na yan, talagang mananagot po sila sa batas. No, may parliamentary immunity. Sa At least mga senators. allegations, lalo na ang reputasyon ko po ang nakataya dito. Ngayon, sa iba pang mga allegations na gagawin ninyo, lahat ng mga false accusations na ginagawa pa, kahit sino pwede kayong pumake up ng isang witness at pagkatapos tabunan ng mukha, pagkatapos gawin yung alias, kahit ano na lang ang pinagsasabi niya doon, wala ba siyang sasagutin? Sa inyo ba yun ay totoo na? Sa inyo ba yun ay katotohanan na lahat? At pagkatapos gagawin ninyong guilty ang object ng inyong paninira? Tulad ko, ako ang object ng inyong paninira. Dahil ba sinasabi nila na ganun at ganito at ganun at ganito, ang kalalaswa pa, sinakyan pa ng mga taga-social media na vlogger. What? Tapos, Anong kinalaman namin dito? Ba't kami damay? Hoy, Kibs. Naman. Kayo yan. Wala kaming pakialam dyan. Sinisipak. Nadamay kami dito, guys. Nadamay mga vlogger. Vlogger lang hindi vloggers. Sino ba yan? Malamang marami naman ng content na ito. Hindi lang ako. Anyway, ang sinasabi niya kanina, paulit-ulit pa yung sinabi, nagtataib doon ng mukha. Ang weird lang nung point na sinabi niya na pwede naman kayong humila dyan ng witness. Hila kayo ng witness, takpan nyo yung mukha, paltan nyo, bigyan nyo ng alias, tapos pagsasalitain nyo ng mga libelous statements. Hindi nyo ba alam? Hindi nyo man lang kinonfirm kung totoo yun? Kaya nga pinapapunta sa hearing para makumpirma kung totoo yun. Oo, kaya ganun. Tsaka ang weird ng logic nun humila ka ng tao para magsalita ng libelous statements. Tapos, hihingi ka ng opinion ng katotohanan doon sa tao na hinila mo. Di ba ikaw na nga yung gumagawa ng script? Di ba, halimbawa kung ako, hihila ako ng ibang tao para magtestimonya ng gusto kong propaganda, sa akin naman gagaling yung script. Di ba? Ba't pa ako magtatanong kung totoo ba yun o hindi? Sa akin nga galing yung script eh. Tuloy natin. Bababoy ang ginawa ninyo sa reputasyon ko.
Yun ba ay tamang proseso? Ngayon, sapagkat pinaniniwalaan ninyo yan ay katotohanan at kinatira pong dinitalye ang lahat ng aligasyong pinaggagawa ko daw sa kanila na kasuklam-suklam, karumal-dumal, at kawalang Suklam hiyaan, talaga. ay maganda pong mga testimony yun kung ito yun ay totoo. Ngayon, ang sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo, you go to the court. Ha? Tulungan po ninyo ang mga Well, kaawa-awang ito. sige, mamaya. Pumunta kayo doon sa korte at gumawa kayo ng demanda laban sa akin. Maganda po yan, may testimony na sila eh. Gawin na lang ninyo yan, i-transcribe ninyo, gawa ninyo ng affidavit, Turo pa. tapos ipakilala niyo ang tunay nilang pagmumukha, tunay nilang pangalan, pagkatapos Natural, kung gagawa ka ng judicial affidavit, ang lalagay talaga dyan, totoong pangalan. Totoong identity. nilang tirahan at tunay nilang katauhan. And then, idemanda po ninyo ako, kahit ako'y anak ng Diyos, ako'y under sa batas ng lupa. At doon ko kayo sasagutin, sapagkat doon merong fair play. Because Okay. in the law, Nakakatawa yun, no? Kahit ako ay anak ng Diyos. Uy, nakakatakot ah. Ay, naka. Sorry na agad, sorry na. Meron pa siyang sinabi doon sa latter. So ano, sa second half to ng video eh, yung ano, ang aking ama na si Jesus Christ. May anak na pala si Jesus Christ. Tuloy natin. the guilt and the innocence of any person is not determined by a Senate hearing, but it is only determined by a competent court of law. Doon po kami patas ang laban. Doon kami pwedeng sumagot sa inyo. Sa inyo pong hearing, wala kaming dapat patotohanan yan eh. Wala kaming dapat patotohanan. Oh, sila, they have nothing to lose. Kami dito, pagpipestahan ninyo, ay hindi po namin papayagan yun. They have nothing to lose. As far as they have nothing, well, kung totoo yung mga kwento, they have already lost something. Kung totoo yung mga kwento. And, you know, ay nako. Anyway, tuloy natin. I will not subject myself to a bogus hearing and to a bogus witnesses if they cannot stand on their word. Now, hinahamon ko sila, hinahamon ko kayo, tulungan ninyo sila kung sila'y totoo at hindi bogus ang kanilang testimony, hindi sila bogus na binayarang mga witnesses, hindi sila bogus, hindi bogus ang inyong hearing. Ang sunod po ninyong hakbang bilang isang mambabatas, Senator Hontiveros, tulungan ninyo silang pumunta doon sa korte, magdemanda kayo para sila po ay makakamit ng hustisyang sinasabi ninyong dapat nilang hanapin. Doon, patas ang laban. Hindi po basta-basta mag-aakusa kayo, lalo na sa isang taong katulad ko na international ang reputasyon. Wow! Ay ganunin na lang ninyo ako. Kaya ako po ay hindi International talaga reputasyon niya. May FBI wanted, nasa FBI wanted list siya. sasalo at magpapasakop sa inyong hearing sapagkat para sa akin yan ay bogus na mga witnesses at bogus na hearing. Sorry po sa pagsasalita ko ng ganito sapagkat yan ay pinaniniwalaan ninyo kaya naging bogus para sa akin para po maging makatotohanan kayo at tinahamon ko kayo kung talagang totoo sila at ang lahat ng pinagsasabihin na totoo ay gumawa kayo ng affidavit, sumpaan nila at pagkatapos pirmahan nila at pagkatapos isubmit sa korte, nakademanda po ako. Doon po ako sasagot sa lahat ng aligasyon at mga akusasyon na gina. Criminal po itong mga aligasyon ito. Hindi na dapat pag-usapan niya sa court, sa inyong Senate hearing. These are criminal allegations that you deem you already convict me.
You already convicted me in your hearing. Uy, pa-victim bigla. Mali po yun. Unfair po yun. I will not subject myself to unfair. I will not unfair statements. I will not subject myself to injustices that are done in the cloak of a Senate hearing. Kahit ano po, I will not subject myself to that. But I will face you with one condition. I will face any of you. Kahit 100 pang witnesses ang gamitin nyo. Kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayaran. I will face you anywhere, anytime, in a court of law. Just do it. And I will face you anywhere, anytime, in a court of law. If you cannot do that, then you are all bogus. Not You are all necessarily. false, and you don't deserve my respect. Because you don't respect my constitutional rights, I will not also respect your office as a senator if you cannot do these conditions that I'm telling you to do. Wow. Kailangan gobyerno ang lumuhod kay disappointing son of God. Ay, nako. Alam niyo mga kotsero, ito lang naman yan. Kung ako yung kausap niya, hindi naman ako yung kausap niya. Pero kung ako yung kausap niya, sabihin ko, ganun ba? Nasiraan ka ba? O di mag-file ka ng kaso din sa korte. Pwede ka naman mag-file ng libel eh. File ka rin ng kaso, libel, di ba? They maliciously imputed that you committed a crime against their person and their chastity. At sinisiraan ng iyong international reputation. O di file ka rin ng case sa korte. Umpisa mo na. Ikaw na una mag-file. Pwede ka naman talaga hindi mag-undergo ng Senate hearing eh. Kasi Senate hearing, to that point, I will agree na yung Senate hearing is irrelevant. Ako, on a personal note, I think si Risa Ontiveros dito nag-grandstand lang. Usual, alam niyo naman si Risa Ontiveros eh. Kaano yan eh. Yan yung kabaliktaran ni babaeng version siya ni Raffy Tulfo. Puro puro grandstanding. So I'm of the opinion na possibly ginagawa lang to ni Risa Ontiveros for airtime. Pero may hiwalay na remedy na pwedeng gawin tong si Gibbs. Mag-file siya ng kaso, cyber libel. Saan siya ng kaso libel? Against those. Yung yung nandun sila sa Pilipinas, syempre nasa Ukraine, wala ka na magagawa doon, nasa Ukraine na yun. Pero nandun sa Pilipinas, yung dalawa, yung kilala naman daw nila, yung Jerome, tsaka yung yung Amanda eh. Kilala naman daw nila. So malamang sa malamang, alam nila yung, sabi nila may record daw sila. Alam nila yung full name, alam nila yung lahat, kung saan nakatira, etc. etc. O dahil meron na kayo ng records na yon, go, file na kayo ng case, cyber libel. Why not? What's stopping you? You have all the means in the world. You have all the lawyers in the world. Or even yung, kung merong gusto nyo pandagdagan, yung 2 lawyer nyo ngayon, di dagdagan nyo. Kumuha pa kayo ng iba. Diba? Buo kayo ng team of lawyers para i-defend yung international reputation mo. I think si Attorney Topacio yata yung yung legal representation ni Attorney Kibuloy. Pero I think that is for yung kaso niya sa FBI. Sa FBI. Hindi ko lang alam kung kasama yung sa itong bago na to. I'm not sure kung kasama yan. Pero I think si Attorney Topacio yung humahawak sa niya. Sa kaso niya. Dagdagan nyo pa, 'di ba? Why not? You have all the money in the world. Kaya nyo nga bayaran si Jay Sonsa ng 1 million a month eh. Yeah. Yun, walang ginagawa yun. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya para sa inyo, but obviously it's not working. Just go. Plot twist, biglang nag-file si Pacquiao ng cyber libel dahil nakinig siya sa payo ni Coach.
Plot twist bigla. Nanonood pala sa akin. Plot twist! Grabe siya. Di ba? Pwede naman yan eh. May remedies naman siya. Tapos file siya for damages under Article 19, 20, and 21. Oh. Pwede yun. They violated my rights. Pwede naman siya mag-file ng criminal case din yun, guys. Cyber libel. Kung talaga feeling niya na he needs to defend his person, his reputation, pwede naman yun. Walang problema dun. So bakit kailangan pa niya i-challenge ang Senate? The Senate hearing is irrelevant actually. Irrelevant na yung Senate hearing. So bakit niya ngayon hinahamon yung Senate na kasuhan siya ng wag-file ng kaso sa kanya? Alam nyo kasi mga kochero, kapag si Senate ang tumulong ang Senate rather, sa pagpa-file ng kaso laban kay Kibuloy, meron siyang pang-propaganda. Inaapi ako ng gobyerno. Di ba? Siya ngayon ang biktima. Tinulungan ng Senado etong dalawang to na i-persecute ako. Ganyan talaga ang mga bagay na makakamundo at makasalanan. Nire-reject ang Son of God. Good. Pak. Yun. Diba? Ang mga makakamundo, tinatanggi ang anak ng Diyos. Diba? Ganun yun. Tingnan nyo, pag nag-file ng kaso, pabaliktad. Diba? Yan sabihin niya for sure. Bakit? Yun yung pinakamadaling nakasulat sa Bible yun eh. Di ba sinabi ni Jesus na ire-reject siya ng sanlibutan? Di ba nangyari naman talaga yun? Di pa-pattern niya dun. So yun, pero pwede siyang mag-file. May nag-comment pala dito kanina, sabi nag-file na raw ng kaso. Sinabi yata sa Senate hearing yun, nag-file na raw ng kaso, pero nasa prosecutor's office pa yata. Parang ganun. Nasa prosecutor's office. Hindi pa yun. Hindi pa final yun. Hindi pa yun final. Until umabot yun sa court, tapos maglalabas ng warrant. So pag naglabas ng warrant, yung court against doon sa finailan, I think yung Amanda yata yun eh. Yung Amanda yata yung finailan ng kaso na cyber libel. Hindi pa siya covered ng sub judice. Hanggat wala pa yun. So, paglabas nun, yun, covered na. Actually, pag pa lang, maaga pumapasok pumapalo ang sub judice. Tapos ang tagal mawala. hanggat open yung case. Hanggat tinidinig. Pero, syempre, papatalo ba yung isa? Syempre, isang bogus senator din to eh. Bogus senador to eh. So, hindi ba patalo tong isa? Ontiveros Tikibuloy, heed Senate summons. May pa-message din siya. Pero in fairness kay Risa, nagpakita siya ng muka. Si Kibuloy, boses lang eh. Pero si Risa, may muka. Ngayon sabi niya. Nasaan na ba talaga si Kibuloy? Naghahanda na kami. Handa ba siya? Kung handa na siya, magpakita na lang siya sa Senado. Drama queen talaga to. to. Sentro ng mga paratang ng mga biktima, kaya siya ang dapat sumagot. Because we're also looking at the Department of Justice issuing an immigration lookout bulletin order o whole departure order. Mag-file kayo sige ng kaso. Magpapadala ako ng formal na sulat sa DOJ para sa mga ito. The subpoena has been issued by the Senate Committee in the competent exercise of its legal mandate. So, Kibuloy, magpakita ka na. Baduy talaga ni Risa Ontiveros, no? Parang siya. Ewan ko lang. Ang pangit. Very siya OA. Napaka-OA niya, sobra. But anyway,
Pwede ba siyang pwede ba siyang ipatawag talaga, ipasubpoena? Pwede naman talaga. Pwede naman talaga. Nasa rules 'yan. Pwede rin siyang i-contempt. Saan na 'yun? Subpoena muna. Subpoena. Ayan. Hindi, ano na pala 'to? Ano ba 'to? Senate President. The Chief Executive 'to, eh. Ito, committee. Ito. Powers of the committee. Ayan. Uy. Ayan. The committee shall have the powers of an investigating committee, including the power to summon witnesses. Summon witnesses. Kasama talaga yan. And take their testimony and to issue subpoena and subpoena duces tecum signed by its chairman or in his absence by the acting chairman and approved by the president. So, pwede talaga. Pwede talaga nila gawin yan. I think at this point na master na ni Risa Ontiveros yung kung paano pagagalawin yung ganitong mga drama sa buhay. Also, hindi lang yan, they can also may contempt powers din sila. Ayan. Kaso wala siyang ibang kasama eh. With the chairman with the concurrence of at least one member of the committee. Kaso wala siyang kasama nung nag-hearing sila, kaya hindi siya siguro makapag-contempt. May punish or cite any witness before the committee who disobeys any order of the committee or refuses to be sworn or to testify or to answer a proper question by the committee or any of its members or testifies falsely or evasively, or who unduly refuses to appear, ito na yun, unduly refuses to appear or bring before the committee certain documents and or object evidence required by the committee notwithstanding the issuance of the appropriate subpoena. Therefore, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. And actually, ang problema lang dito ni Risa Ontiveros, wala siyang kasamang iba doon sa hearing. Kailangan kasi may plus one, no? Siya na yung chairman eh. Siya na yung chairman ng women and etc. Pero wala siyang kasama doon sa hearing. So kaya siguro hindi siya makapag-file ng contempt. A contempt of the committee shall be deemed a contempt of the Senate. Such witness may be ordered by the committee to be detained in such place as it may designate under the custody of the Sergeant of Arms until he or she agrees to produce the required documents or to be sworn to testify or otherwise purge himself or herself of that contempt. So, sorry si Kibbs, it is really within their legal bounds. Kaya nga mga kochero, during that kaya ang sagot lang ni ACQ is kasuhan nyo na lang ako. Kasi, wala siya ibang choice eh. Yun lang ang lusot na pwede niyang ilabas dito. So, yun lang ang advantage dito ni Ontiveros. Pero alam nyo, mga kochero, sa akin kasi, I agree doon sa sinabi ni ACQ in part na kung may probable cause na talaga kayo at feeling nyo that is legitimate, a hearing in aid of legislation is not the proper venue. Hindi yan talaga yun. Mag-file kayo ng kaso. Kasi kung hustisya ang hanap nyo, mag-file kayo ng kaso. Pero knowing si Risa Ontiveros, gagamitin niya yung opportunity na yan para magpabida. Knowing kung paano siya tumakbo sa kanyang politika. So, malamang magbibida-bida talaga yan dun sa Senate hearing. Ngayon, ang problema dito ni ACQ is he's just an ordinary citizen. Mayaman lang siya, pero I don't think he has the pull or the necessary pull as he used to have. Mayaman lang siya. Napanood kasi saan ka ba napanood yun? Sa yung kay Noli Me Tangere ni Barbie Fortesa. Mayroon parang tinanong yata doon si
Ibarra, sabi kay Ibarra, sabi ni Barbie kay Ibarra, 'di ba mayaman ka, ganyan, ganyan, kayang-kaya mo ganito. Sabi ni Ibarra, mayaman lang ako, hindi ako makapangyarihan. Sabi nga, o nga naman. Napaisip ako, o nga naman. Maraming mayaman pero hindi makapangyarihan. Yun. So, I guess, kung kailangan niyang, pwede talaga siyang ipa-aresto at dalhin dun. Kasi pwede siyang ma-file ng contempt. Ngayon, lalo na naglabas pa siya ng ganyang statement. Diyos ko, ang hirap niyan. Ang hirap niyan, guys. Itong naglabas siya ng statement na hindi ako pupunta sa inyo. Ganon. Ay, probable cause agad yan. Probable cause agad yan. Diba? So, mas maganda na hindi na lang siya naglabas na lang siya ng official statement na hindi yung ganito. Na parang pa siya, nang bubuyo. Na hindi ako pupunta dyan. Bahala kayo. Ganyan. Kasi, at the end of the day, you're just one of the citizens of the Philippines. Pwede ka magtago sa Davao. Pero, di ba? Unless magtatago siya, pupunta siya ng abroad, para siyang si pangalan niya, Tebes. Para siyang si Tebes, ganun. Mahirap yun. Pero, kung at the very least, itong pwede niyang gawin. Kung ako tatanungin kung ako lang, punta na lang siya sa Senate hearing. Kasi pwede naman siyang hindi sumagot ng mga tanong. Ayan. Hindi pala nakikita. Kala ko nakikita niyo. Ayan. Pwede siyang hindi sumagot sa tanong. Lalo na kapag yung tanong na yon will incriminate him. Let's say, pag tinanong siya ni Risa Ontiveros, Pastor Apollo Kibuloy, totoo ba na ginahasa mo tong taong to? I invoke Section 19 of the Rules of the Senate. You cannot force me to testify against myself. Tsaka mas magandang mas maganda yung optics nun. Bakit? Tinanong ako ng bagay na na hindi naman, tinanong ako ng bagay that will incriminate me, tapos iko-contempt nila ako. Sana kinasuhan na lang nila ako. Dinala nila ako sa korte. Doon ako magkasalita. Di ba mas maganda sa optics? Ganun. Huwag ka mag-angas. Wala ka sa lugar para mag-angas. Di ka naman anak ng Diyos eh. Hindi ka naman totoong anak ng Diyos eh. Diba? Ka na lang mag-angas. Invoke mo to, Section 19. Tapos may katabi kang abogado. Tanong mo sa abogado mo, dapat ko bang sagutin yan? Pwede ko bang sagutin yan? Pag sinabi niyang hindi, yun. I invoke my right to, I invoke my privilege against self-discrimination. May right against self-incrimination. Yun. Pwede naman. Kaysa yung nag-aangas, mas lalong pangit sa optics, pastor ka eh. Diba? So, sagot na lang siya para walang masyadong problema. But, I guess, diskarte niyan. May mga abogado naman siya. Diba? Pero ang usapan kasi dito hindi na hindi lang to yung, this is not just the court of we're not just talking about the court, we're talking also about the court of public opinion. And ngayon may nabubuong court, merong nabubuong judgment
ang court of public opinion. And that is, baka guilty nga. Ayaw humarap eh. Baka guilty nga. Wanted din sa FBI eh. Diba? Ano lang yun. Ayaw harapin yung mga kaso eh. Ganun. Kung inosente ka, okay lang, di ba? Mga Marcos nga, ilang kaso ang hinarap? 1,000 cases? Oh. Ngayon, isa-isa na nadidismiss. Kung inosente ka, madidismiss yan. Tsaka kung magsasabi ka ng totoo, at if you really believe that the truth is on your side, then, the people will see it and they will believe you. Ganun lang kasimple yun. Sabi ni Carlo Gamila, if ever natotoo yan, I will no more siguro. I will no more respect. I will to him and FPRRD because he let him do this. But then again, sabi ni Ken Coolidge, yan ay kung. Yan ay kung. It's still alam nyo mga kochero, hindi pa naman natin siya ginajudge. Diba? Kasi hindi pa naman siya nagsasalita. Claim lang niya yun. Claim na na-dismiss. Alam naman natin kung kaya niyang ipakita ang katotohanan dun or hindi. Kasi sila naman yung merong kopya nung what do you call this? Decision. Bibigyan naman yung abogado na ng kopya ng decision, tapos mababasa rin nila yun. Pwede naman niyang ilabas yung decision. Diba? Sabi niya, dismiss na ron ng Davao Court. So, pwede niya ilabas yun. O napatunayan ko na, nagsisinungaling yan, ito yung decision ng Davao Court, etc. etc. Pwede naman yun. So, harapin na lang niya. Tapos pakita niya yung lahat yun sa Senate hearing. Doon niya lampasuhin si Risa Ontiveros sa teritoryo niya mismo. Diba? Lampasuhin niya sa sarili niyang bakod si Risa Ontiveros. Mas magandang propaganda yun. Diba? Kung ako, ganun ang gagawin ko. Doon ko siya basta basta sigurado ako na hindi ko ginawa yun. Basta sigurado ako hindi ko ginawa yun. Ganyan ang gagawin ko. Lalampasuhin ko si Risa Ontiveros sa sarili niyang bakod. Pero kung medyo alanganin, medyo tagilid, wag na. Ituloy mo na yung ginagawa mo ngayon. Ganun lang kasimple yun. Ay, nako. Di ba? Kung di ka sigurado sa innocence mo, wag na. Ituloy mo na lang yung ginagawa mo ngayon. Either way. Pagturuan. Oo nga, leave them be. Or sabihin niya, stop! Senate hearing, stop! Ganon. Ay, nako. Anyway. Ganito na po tayo for tonight! Ay, mali. Ito pala. Ganito na po tayo for tonight. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi po kayo updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see all of you in our next live stream. Okay, bye everyone. See you next time. Bye.